Isang mapagpalang umaga sa inyo, mga mag-aaral ng ika-10 baitang. Muli, ako si Binibining Bulabos, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating paksa sa umagang ito ay may pinamagatang mga yugto ng makataong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasya. Pamilyar ba sa iyo ang mga salitang, "Bahala na nga," "Sige na nga," o kaya naman ay, "Pwede na yan"? Ang mga salitang ito ang nabibigkas mo lalo na kung hindi ka sigurado sa iyong pipiliing pasya o kung nagmamadali ka sa isinasagawang kilos. Sa nakaraang module, natutuhan mo na maaaring makaapekto ang kamangmangan, masiding damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kalalabasan ng kanyang pasya at kilos. Layunin naman ng module na ito na lalo pang mapalawak ang iyong kaisipan sa masusing paggamit ng iyong isip na kaloob ng Diyos at maging mapanagutan sa bawat isasagawang kilos at pasya. Sa pamamagitan nito, magagabayan ka upang masagot ang mahalagang tanong na, bakit mahalagang gamitin ng tao ng tama ang isip at kilos-loob sa pagsasagawa ng moral na pagpapasya? Handa ka na ba? Tayo na! Simulan na natin ang pagtuklas ng mga hakbang sa pagsasagawa ng moral na pagpapasya. Mapapansin mo na sa bawat oras at araw, ikaw ay nagsasagawa ng pagpapasya. Naging madali ba ito para sa iyo? Napansin mo ba ang naging epekto nito sa iyo at sa iyong kapwa? Mas mabuti kung bawat pasya ay nakabatay sa makataong kilos. Bahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasya. Ito ay madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tulad ng isang nagmamaneho ng sasakyan, siya ang may hawak ng manibela at siya ang nagdadala kung saang direksyon niya nais pumunta. Gayon din ang tao. Ang bawat kilos at pasya ng kanyang gagawin ay may epekto sa kanyang sarili at kapwa, kung kaya't kailangan na ito ay isagawa ng maingat gamit ang talino na ibinigay ng Diyos. Kung iyo lamang titignang mabuti sa bawat araw na nagsasagawa ka ng kilos, may mga kilos na hindi mo kailangang pag-isipan, tulad ng paghinga, pagbaghing kung ikaw ay sinisipon, paglakad at iba pa. Ngunit, mayroon ka ring mga kilos na kailangan mong pag-isipan at pagnilayan. Tulad ng, kung papasok ka ba sa online class? Makikinig ba sa tinuturo ng guro? Sasagot ka ba ng mga modules? Kakain ba ng almusal bago pumasok? Susunod ba sa utos ng magulang? Gagawa ba ng takdang aralin? At marami pang iba. Ang mga ito ay kailangan ng maingat na pagtitimbang sa kung ano ang dapat piliin at kung ano ang kilos na dapat gawin. Mahalaga na makita mo ang pipiliin mo pa ay nakabatay sa makataong kilos. May pagkakasunod-sunod o sequence ang pagsasagawa ng makataong kilos. Para kay Santo Tomas de Aquino, may 12 yugto ito. Nahati sa 2 kategorya. Ito ang isip at kilos-loob. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng madaliang pagpapasya, hindi siya nagiging mapanagutan. Pagkos nagiging pabaya siya sa anumang kalalabasan nito. Ngunit, kung daraan siya sa mga yugtong ito,
tiyak na magiging mabuti ang kalalabasan ng kanyang isasagawang kilos. Naririto ang mga yugto ng makataong kilos ni Santo Tomas de Aquino. Paano gagamitin ang yugtong ito? Naririto ang isang halimbawa. Nakakita si Alvin ng isang bagong modelo ng cellphone sa isang mall, kung saan siya'y namamasyal. Lahat ng kanyang kaibigan ay mayroon na ito. Hindi tayo palaging may kamalayan sa mga yugtong ito o sa mga pagkakasunod-sunod nito. Ngunit mahalaga na malaman ang bawat yugto upang maging gabay sa bawat kilos sa araw-araw na buhay. Sa katunayan, ang moral na kilos ay nagtatapos na sa ikawalong yugto, ang pagpili. Kung kaya't kailangan ng masusing pagninilay bago isagawa ang pagpili. Hindi ito madali dahil kailangan mo itong pag-aralang mabuti at timbangin ang bawat panig ng mga bagay-bagay upang makita kung alin ang mas makakabuti dahil ito ay nakasalalay ang anumang maaaring kahinatnan nito. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alvin, ano ang iyong gagawin? Bibilhin mo ba ang cellphone o hindi? Ang bawat kilos ng isang tao ay may dahilan, batayan at pananagutan. Sa anumang isasagawang pasya, kinakailangang isaisip at timbangin ang mabuti at masamang idudulot nito. Ang mabuting pagpapasya ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Ito ay mahalaga sapagkat dito nakasalalay ang ating pagpili. May kalayaan ang bawat isa sa anumang gugustuhin niyang gawin sa kanyang buhay. Sabi nga ni Father Neil Sevilla, na isang pari sa isang parokya sa Bulacan, simula na nagkaroon ng isip ang tao hanggang sa kanyang kamatayan, nagsasagawa siya araw-araw ng pagpapasya. Ngunit, ang malaking tanong ayon sa kanya, naaayon ba ang pagpapasyang ito sa kalooban ng Diyos? Ibig sabihin, na isasama ba ng tao ang Diyos sa bawat pagpapasya ng kanyang ginagawa? Marahil, nakikita mo ngayon na sa bawat gagawin mong pasya, kinakailangan mo ang gabay ng Diyos. Sa anumang isasagawang proseso ng pagpapasya, mahalaga na mabigyan ito ng sapat na panahon. Malaki ang maitutulong nito sapagkat mula rito ay mapagninilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpili. Ito ba ay makakabuti o makasasama hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa kapwa? Kaya nga, madalas nating marinig sa isang tao na nagsasagawa ng pasya ang mga salitang ito. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon. Mapapansin natin na ang tao na nagsasagawa ng mga pagpapasya nang hindi dumadaan sa tamang proseso at hindi nabibigyan ng sapat na panahon ay may malaking posibilidad na hindi magiging mabuti ang resulta ng kanyang pagpapasya. Mga hakbang sa moral na pagpapasya. Sa yugto ng iyong buhay sa ngayon, napakahalaga na dumaan ka sa proseso
bago ka magsagawa ng pagpapasya. Makakatulong sa iyo ang proseso ng pakikinig o listen process. Ito ay isang malalim na pagkaunawa gamit ang tamang konsensya. Ito rin ang magsisilbing gabay sa mga sitwasyon na kinaharap mo sa ngayon. At mula rito, matutuhan mo na ang moral na pagpapasya ay isang kakayahan na may malaking kontribusyon sa anumang moral na dilema. Naririto ang mga hakbang sa moral na pagpapasya. Una, magkalap ng patunay. Look for the facts. Mahalaga na unang hakbang pa lamang ay tanungin mo na agad ang iyong sarili. Ikalawa, isa-isip ang mga posibilidad. Imagine possibilities. Mahalaga na tignang mabuti ang mga posibilidad na mga pagpipili ang magagawa para sa sitwasyon. Dito ay kailangan makita kung ano ang mabuti at masamang kalalabasan nito. Ano ang maaaring maging epekto nito hindi lamang sa sarili, kundi para sa ibang tao. Ikatlo, maghanap ng ibang kaalaman. Seek insight beyond your own. Hindi sa lahat ng oras o pagkakataon ay alam mo ang mabuti. Kailangan mo pa ring maghanap ng mga magagandang kaalaman na maaaring makapagbigay sa iyo ng inspirasyong makagawa ng tamang pagpapasya. Halimbawa, maaari mong tanungin ang iyong sarili, ito ba ang nais ng Diyos na gawin ko? Ito ba ay naayon sa kanyang kautusan? Ika-4, tignan ang kalooban. Turn inward. Ano ang sinasabi sa iyo ng kalooban tungkol sa sitwasyon? Anong sinasabi ng iyong konsensya? Ano ang personal mong nararamdaman ukol sa sitwasyon? Ang lahat ng katanungan ay kailangan mong sagutin sapagkat sa anumang pasya na iyong gagawin, kailangan na ikaw ay magiging masaya. Ika-5, umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos. Expect and trust in God's help. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. Kaya't napakahalaga na tumawag sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ito ang pinakamabisang paraan upang malaman kung ano ang magandang plano niya para sa atin. Ito rin ang magsisilbing lakas na magagamit sa sandaling dumaranas sa hirap ng sitwasyon. Ika-6, magsagawa ng pasya. Name your decision. Dito, magsasagawa ka na ng pagpapasya. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kung bakit mo ito pinili. Ano ang iyong mga plano sa iyong ginawang pagpili? Ka ba ay masaya rito? Ito ba ay batay sa moral na pamantayan? Makakatulong ang mga tanong na ito upang kung mayroon ka pang agam-agam o pagkalito sa iyong pipiliin, ay mapagnilayan mo itong mabuti. Bilang kabataang katulad mo, napakabilis ng araw para sa iyo. Kung kaya't, napakabilis din ang pagsasagawa ng pasya. Lagi mong tatandaan na sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lamang ang binigyan niya ng isip at kilos loob. Ito'y para gamitin sa pagsasagawa ng mabuting pasya at kilos. At dahil may isip at kilos loob ang tao, magagamit niya ito sa pagsasagawa ng mabuting kilos na nagpapakita ng pagmamahal hindi lamang sa kapwa, kundi lalo't higit sa Diyos. Sa magulong mundo na iyong ginagalawan, makakatulong para sa iyo na kung ikaw ay magpapasya, ikaw ay manahimik. Damhin mo ang presensya ng Diyos upang ikaw ay makapag-isip ng mabuti at matimbang ang mga bagay-bagay. Makakatulong ito sa iyo upang lubusang mong malaman at mapagnilayan kung ano ang makakabuti para sa iyo, sa kapwa at sa lipunan.